Sa loob ng 3 taon, si Isabel ay parang isang dekorasyon lamang sa mansyon ni Julian. Alam ni Isabel ang masakit na katotohanan. Pinakasalan lang siya ni Julian para sa negosyo, habang ang puso nito ay nananatiling nakatali sa kanyang nakaraan. Sanay na si Isabel sa malamig na pakikitungo, sa mga gabing hindi ito umuuwi, at sa bawat sulyap na puno ng kawalan ng pakialam. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Ang asawang dati hindi siya matingnan sa mata, ngayon ay tila hindi na siya kayang tantanan. Ang bawat haplos ay may init, at ang bawat titig ay tila humihingi ng tawad. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Ito ba'y tunay na pagmamahal? O bahagi lamang ng isang mas malalim at madilim na sikreto? Sa mundong puno ng pagkukunwari, sapat na ba ang pagbabago ni Julian para hilumin ang pusong matagal ng durog? Malamig ang kape, kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon ng malawak na dining room. Nakaupo si Isabel sa dulo ng mahabang mesa. Mag-isa, ito ang buhay niya sa loob ng 1,090 araw. Isang asawang legal sa papel, ngunit estranghero sa sariling tahanan. Si Julian Valderrama ay isang pangalan na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon. Gwapo, matalino at bilyonaryo. Ngunit para kay Isabel, siya ang pader na hinding-hindi niya matitibag. Narinig niyang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Julian. Suot ang kanyang mamahaling suit na tila walang kagusot-gusot kahit galing sa maghapang trabaho. Hindi tumingin sa kanya at dire-diretso ito sa hagdanan. "Julian, nakahanda na ang hapunan," malumanay na sabi ni Isabel. Sanay na siya na hindi masagot pero ginagawa pa rin niya ang tungkulin niya. Huminto si Julian pero hindi lumingon. "Kumain ka na lang, Isabel, busog ako." "Busog? O galing kay Monica?" Gustong itanong ni Isabel pero pinigilan niya ang sarili. Alam ng buong lungsod na ang puso ni Julian ay nasa kanyang dating kasintahan na si Monica. Ang babae hindi pinayagan ng pamilya Valderrama na pakasalan niya dahil sa estado ng buhay. Si Isabel ang perfect choice mula sa mayamang pamilya. Edukada at higit sa lahat sunod-sunuran. Pumasok si Julian sa silid nito. Magkahiwalay sila ng kwarto. Yun ang kondisyon ni Julian mula pa noong unang gabi ng kanilang kasal. "Huwag kang aasa na magiging tunay na asawa mo ko, Isabel." Matalas na sabi nito noon. "Nakuha mo ang apelyido ko. Nakuha mo ang yaman ko. Makontento ka na roon." At nakontento nga si Isabel. O iyon ang paniniwala niya sa kanyang sarili. Gabi-gabi siyang umiiyak sa unan. Tinitiis ang bawat balita sa dyaryo tungkol sa secret dates ng kaniyang asawa at ng starlet na si Monica. Ngunit kinabukasan, isang bagay ang di inaasahan ni Isabel na mangyayari. 6:00 ng umaga, karaniwang oras ito ng pag-alis si Julian. Nagluluto si Isabel ng almusal nang maramdaman niyang may nakatitig sa kanya mula sa pinto ng kusina. Akala niya yung katulong nila na si Aling Marta. "Aling Marta, pakikuha naman ng..." Natigilan si Isabel. Hindi si Aling Marta ang nandoon. Si Julian. Nakasandal ito sa hamban ng pinto. Suot ang kanyang kulay abong bathrobe. Magulo pa ang buhok nito. Isang bagay na bihirang makita ni Isabel dahil palaging ayos na ayos ang asawa bago lumabas ng kwarto. "Good morning," bati ni Julian. Ang boses ito'y paos, malalim at may kakaibang lambot na hindi pa naririnig ni Isabel kailanman. Nabitawan ni Isabel ang sandok. "Julian, bakit gising ka na? At bakit hindi ka pa nakabihis?" Hindi sumagot si Julian. Sa halip, lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila nagpapabilis ang tibok ng puso ni Isabel. Nang makalapit, hindi ito kumuha ng kape. Inabot nito ang kanyang mukha at hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mata. "I realize I haven't looked at you properly for a long time,"
Bulong ni Julian. Nanigas si Isabel sa kinatatayuan. Ang asawa niyang dati ay yelo ang tingin. Ngayon ay tila may nagbabagang apoy sa mga mata. May problema ba sa kumpanya? O kay Monica? Nang mabalitang pangalang Monica, kumunot ang noo ni Julian. Don't mention her name. Siya ang nakaraan, Isabel. Ikaw ang kasalukuyan. Biglang naramdaman ni Isabel ang pagyakap ni Julian sa kanyang bewang. Isang mahigpit at possessive na yakap. Mula ngayon, dito na ako kakain ng almusal at dito na rin ako matutulog sa kwarto mo. Napanganga si Isabel. Ito ang lalaking 3 taon siyang binalibala. Ito ang lalaking nagsabing hindi siya mamahalin. Ngunit sa titig nito ngayon, tila may ibang tao na nakaharap sa kanya. Julian, anong nakain mo? Tanong ni Isabel na litong-lito. Ngumiti si Julian. Isang ngiting hindi umabot sa kumpanya, kundi para lang sa kanya. Nagising lang ako sa katotohanan, Isabel, at hindi na kita pakakawalan. Hindi nakatulog ng maayos si Isabel ng gabing iyon. Paano siya makakatulog kung ang lalaking 3 taon siyang itinuring na parang hangin ay natutulog na ngayon sa kabilang panig ng kanyang kama? Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ni Julian. At ang bawat malalim na paghinga nito ay tila musika na hindi niya nakasanayan. Kinabukasan, maaga nagising si Isabel para umiwas sa awkward na sitwasyon. Pero laking gulat niya nang paglabas niya ng banyo, nakasandal na naman si Julian sa pinto. Suot na ang kanyang business suit pero hindi pa nakatali ang kurbata. Fix my tie, Isabel. Utos ito. Hindi ito pakiusap. Isa tong direktiba na puno ng otoridad, pero may halong panunokso. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang lumalapit. Bakit hindi mo gawing mag-isa? Sanay ka naman na walang asawa, di ba? Biglang hinawakan ni Julian ang bewang niya at hinila siya palapit. Sobrang lapit na halos magdikit na ang kanilang mga ilong. That was before. Things are different now. I want my wife to take care of me. Bakit, Julian? Bakit ngayon lang? Diretsa ang tanong ni Isabel habang inaayos ang kurbatan nito. Dahil ba iniwan ka na ni Monica? Dahil ba wala ka nang mapuntahan? Ramdam ni Isabel ang pagtigas ng panga ni Julian. Hinawakan nito ang kanyang baba at itinaas para magtagpo ang kanilang mga mata. Don't ever think you're just a replacement. Monica is nothing compared to what I feel for you right now. Hindi ako naniniwala. Bulong ni Isabel. At isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Julian. Then, I'll spend the rest of my life making you believe. Bandang tanghalian habang abala si Isabel sa kanyang flower shop, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan sa loob ng 3 taon. Isang itim na SUV ang huminto sa harap ng tindahan. Inaakala niya, customer ito. Pero ang bumaba, mga tauhan na nakabarong at kinabahan siya. Pumasok si Julian sa shop. Ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong espasyo. Ang mga empleyado ni Isabel ay napanganga. Ngayon lang nila nakita ang asawa ng kanilang boss sa personal. Julian, anong ginagawa mo rito? May meeting ka, di ba? Takang tanong ni Isabel. I canceled it. Casual na sagot ni Julian habang tinitingnan ng mga bulaklak. I wanted to take my wife to lunch. Is that a crime? Pero busy ako, Julian. Maraming orders. Hindi na natapos si Isabel ang sasabihin dahil lumingon si Julian sa mga empleyado. Pack everything. I'm buying all the flowers in this shop today at ipadala niyo sa mga orphanage at hospital. My wife is going with me. Julian, ano bang ginagawa mo? Saway ni Isabel pero wala siya nagawa. Nanghilahin siya ni Julian palabas. Dinala siya ni Julian sa isang exclusive na restaurant. Doon, naramdaman ni Isabel ang matinding atensyon ni Julian. Hindi ito tumitingin sa kanyang phone.
Hindi ito sumasagot ng tawag. Ang mga mata nito ay nakapako lang sa kanya. "You're making me uncomfortable, Julian," sabi ni Isabel habang hinihiwa ang steak. "I'm just admiring what is mine," sagot ni Julian bago uminom ng wine. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang pumasag sa katahimikan. "Julian? Oh my God, it's really you!" Si Monica. Nakasuot ito ng isang napakaikling pulang dress at tila sinadyang magmukhang kaakit-akit. Lumapit ito sa kanilang mesa at binaliwala ang presensya ni Isabel. "I've been calling you, Julian. Why aren't you answering? I missed you," sabi ni Monica sabay hawak sa braso ni Julian. Dati, kapag nangyayari ito, nananahimik lang si Isabel at hinahayaan silang mag-usap habang siya ay nagmumukhang anino. Pero ngayon, nagulat siya sa naging reaksyon ni Julian. Marahas na binawi ni Julian ang kanyang braso. "Monica, can't you see? I'm having a private lunch with my wife." Nalaki ang mga mata ni Monica. "Wife? Julian, since when did you care about her? You told me she's just a contract." Tumayo si Julian at ang kanyang taas ay tila nagbigay ng panganib sa paligid. "Listen carefully, Monica. I never want to see your face near me or my wife again. If you bother Isabel one more time, I will make sure your career in this industry ends tonight. Do I make myself clear?" Napatulala si Monica. Napahiya ito dahil maraming tao nakakarinig. Mabilis ito umalis na halos maiyak sa galit at hiya. Naupo ulit si Julian at uminom ng wine at tila walang nangyari. Tumingin siya kay Isabel na kasalukuyang gulat pa rin. "Bakit mo ginawa yun?" tanong ni Isabel. "Mahal mo siya, di ba?" "I thought I did," malamig naman na sabi ni Julian. "Pero narealize ko na ang tunay na nagmamahal ay ang taong nananatili sa tabi ko kahit itinataboy ko siya. And that's you, Isabel. I won't let anyone, even my past, hurt you again." Ngunit sa likod ng mga salitang yon, nakita ni Isabel ang isang bagay sa mga mata ni Julian. Isang uri ng pag-aari na nakakatakot. Tila ba hindi lang siya minamahal ni Julian, kundi gusto siyang ikulong nito sa isang mundong siya lang ang nakikita. "Umuwi na tayo," sabi ni Julian. "I have a surprise for you sa bahay." "Ano yun?" "I had your things moved to my master bedroom. You're not sleeping in that guest room ever again." Napalunok si Isabel. Ang malamig na asawa niya naging isang naglalagablab na apoy. At hindi niya alam kung kaya ba niya itong sakayan o kung matutupok siya nito ng buhay. Ang master bedroom ng mga Valderrama ay tila isang palasyo. Ngunit para kay Isabel, pakaramdam niya isa tong marangyang selda. Pagpasok pa lang niya ay bumungad sa kaniya ang amoy ni Julian. Isang timpla ng mamahaling tabako, sandalwood at kapangyarihan. Wala na ang kanyang mga gamit sa dati niyang silid. Lahat ay maayos na nakasalansan sa walk-in closet ni Julian. Magkatabi ang kanilang mga damit na tila ba matagal na silang namumuhay bilang normal na mag-asawa. "At Julian, hindi ba masyadong mabilis ang lahat?" tanong ni Isabel habang nakatitig sa malawak na kama. 3 taon tayong halos hindi nag-uusap. Tapos ngayon, hindi sumagot si Julian. Sa halip, narinig ni Isabel ang pag-lock ng pinto ng kwarto. Ang tunog na iyon ay nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Lumapit si Julian sa kanya at parahang nilaro ang dulo ng kanyang buhok. "Mabilis? Isabel, 3 taon akong nagbulag-bulagan. Sayang ang oras na lumipas. Ngayong gising na ako. Bawat segundo'y gusto kong bawiin." Bulong nito at ang boses si Julian ay parang pelus, malambot pero may talim. Kinabukasan,
Balak sana ni Isabel na pumunta sa kanyang flower shop ng maaga dahil may malaking event silang kailangang suplayan. Ngunit pagdating niya sa garahe, wala roon ang kanyang sasakyan. "Nasaan ang kotse ko?" Tanong niya kay Aling Marta na abala sa pagdidilig ng halaman. Pinadala ni Sir Julian sa talyer. "Ma'am, sabi niya ay hindi raw ligtas gamitin yun. May driver na raw po kayong susundo at mag-ahatid," sagot ng matanda. Eksaktong lumabas si Julian ng bahay, suot ang kanyang salamin sa mata habang nagbabasa ng tablet. "I hired a personal security detail for you, Isabel. At si Rico ang magiging personal driver mo simula ngayon." "Security? Driver? Julian, kaya ko namang mag-drive. At bakit kailangan ko ng bodyguard?" Asik ni Isabel. Ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Tumigil si Julian sa pagbabasa at tinignan siya ng diretsyo. Walang emosyon ang kanyang mukha pero ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing hindi siya tumatanggap ng hindi bilang sagot. Ang asawa ng isang Julian Valderrama ay target ng maraming tao. Lalo na ngayon na alam na ng lahat kung gaano kakahalaga sa akin. "Hindi ako isang ari-arian, Julian," maring sabi ni Isabel. "You are my wife," sagot ni Julian sabay lapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. "At lahat ng sa akin, pinoprotektahan ko ng higit pa sa buhay ko. Get in the car, Isabel. I'll see you for dinner, 7 p.m. sharp. Don't be late." Buong araw na balisa si Isabel sa kanyang shop. Ang bodyguard niya si Rico ay hindi lumalayo sa kanya. Nakatayo lang ito sa labas ng pinto at tila isang rebultong nagmamasid sa bawat galaw niya. Kahit ang mga kliyente ni Isabel ay naiilang sa presensya nito. Bandang 3:00 ng hapon, dumating ang isang delivery. Isang dambuhalang bouquet ng rare na blue roses. Walang card pero alam ni Isabel kung kanino galing. Pero ang mas nakakagulat ay ang kasama nitong regalo. Isang bagong high-end smartphone. Nang i-on niya ito, may isang message na agad na lumabas sa screen. "I installed a GPS tracker here for your safety. Always keep it with you. I want to know where you are at all times. Love, Julian." Nabitawan ni Isabel ang phone. Hindi na ito pag-ibig. Ito ay obsession. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng mga atensyong dati pinagdarasal niyang makuha. Dahil sa inis, sinidya ni Isabel na magpahuli ng uwi. 8:00 na nang dumating siya sa mansyon at inaasahan niyang galit si Julian. Pero ang nadatnan niya ay mas nakakatakot kaysa sa galit. Nakaupo si Julian sa dining table. Nakahanda ang pagkain na hindi pa nababawasan. Madilim ang paligid. Ang tanging ilaw lang ay ang chandelier sa itaas ng mesa. "You're late by 64 minutes, Isabel." Malamig na sabi ni Julian at hindi ito tumitingin sa kanya. "Maraming ginawa sa shop, Julian, at hindi mo ko kailangang i-monitor na parang bata." Sagot ni Isabel habang nilalapag ang bag niya. Dahan-dahang tumayo si Julian. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol, tila ba nagbibiglang ng magpanganib. Lumapit siya kay Isabel at hinawakan ng braso nito. Hindi sapat para masaktan, pero sapat para hindi siya makawala. "I called your shop at 5 p.m. Sabi ni Rico umalis ka raw at nagpunta sa park para magpahangin. Mag-isa. Iniwan mong bodyguard mo." Bulong ni Julian sa kanyang tenga. "Do you have any idea how much I worried? Do you know what I can do to the people who let you out of their sight?" "Julian, nasasaktan ako." Biglang lumambot ang hawak ni Julian at niyakap siya ng mahigpit mula sa likod. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang leeg. "Huwag mo nang uulitin yun, Isabel. Nababaliw ako kapag hindi kita nakikita. Pakiramdam ko mawawala ka ulit sa akin kukunin ka nila." Sino? Sinong kukuha sa akin?"
Tanong ni Isabel at ramdam ang panginginig ng katawan ni Julian. Kahit sino, kahit ang tadhana, sagot ni Julian. Mula ngayon, wala kang pupuntahan na hindi ko alam. Hindi kita hahayaang lumayo, kahit isang hakbang lang. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Isabel. Ang asawa niya hindi lang basta nagbago. May malalim na trauma o lihim na nagtutulak sa kanya na maging ganito posesibo. At ang twist, habang yakap siya ni Julian, nakita ni Isabel sa screen ng laptop ni Julian na bukas sa mesa ang isang live feed. Isang security camera footage ng kanyang sariling flower shop. Binabantayan siya ni Julian sa bawat segundo ng kanyang buhay. Ang sumunod na linggo ay naging parang isang sayaw sa pagitan ng apoy at yelo. Sinisikap ni Isabel na pakibagayan ang bagong ugali ni Julian. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila may nakabuntot na mata. Hindi na siya makahinga. Ang mansyong dati malawak para sa kaniya ay tila lumiit dahil sa presensya ni Julian na laging nakasunod laging nakamasid. Isang hapon, habang abala si Isabel sa pag-aayos sa mga orchids sa kanyang shop, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isabel, is it really you? Napaligon si Isabel at literal na napaatras. Marco? Si Marco ang kanyang first love. Ang lalaking dapat ay pakakasalan niya noon kung hindi lang nakaalam ang kanyang ama para ipakasal siya kay Julian. Matagal itong nanirahan sa ibang bansa at ngayon lang ulit nagpakita. Balita ako'y kinasal ka na. Pero hindi ko akalain dito pa rin kita matatagpuan sa paborito mong libangan. Nakangiting sabi ni Marco. Lalapit sana ito para humalik sa pisngi ni Isabel bilang pagbati. Pero biglang humarang ang bodyguard na si Rico. Pasensya na sir, bawal lumapit. Malamig na sabi ni Rico. Napakunot ang noo ni Marco. Isabel, ano to? Bodyguard? Bakit kailangan mo niyan? Bago pa makasagot si Isabel, narinig nila ang mabilis sa pagpreno ng isang sasakyan sa labas. Parang isang bagyo na pumasok si Julian sa loob ng shop. Hindi pa ito dapat uuwi mula sa opisina. Pero dahil sa GPS at sa ulat ni Rico, alam niyang may bisita ang kanyang asawa. Ang hangin sa loob ng shop ay tila naging kuryente sa tindi ng tensyon. Lumapit si Julian kay Isabel at agad na inakbayan ito ng mahigpit. Isang senyales ang pag-aari na hindi pwedeng ipagkamali. Julian, si Marco, isang dating kaibigan. Pilit na pakilala ni Isabel, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Tiningnan ni Julian si Marco mula ulo hanggang paa, at ang kanyang mga mata ay parang isang maninila na tinitingnan ng kanyang biktima. Marco, the ex-boyfriend. Right? Nagulat si Marco sa diretsahang banat ni Julian. Yes, at ikaw siguro ang asawa niya. Hindi ko akalain na kailangan niya ng bantay para lang makipag-usap sa kaibigan. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Julian. Hindi siya binabantayan, Marco. Pinoprotektahan siya. Lalo na sa mga taong akala mo'y umalis na pero bumabalik pa para mang-istorbo. Julian, please. Nakikipagkamustahan lang siya. Pagmamakaawa ni Isabel. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Julian. Lalo nitong hinigpitan ng hawak sa bewang ni Isabel. Tapos ang kumustahan, Marco? I suggest you leave my wife's shop now. At huwag mo nang susubukan lumapit sa kanya ulit. I don't share what's mine. Not even a second of her time. Masyado kang posesibo, Julian. Hindi mo siya pag-aari, asawa mo siya. Matapang na sagot ni Marco. Sa isang iglap, binitawan ni Julian si Isabel at kinuha ang kwelyo ni Marco. Nagkagulo ang mga empleyado sa loob. That's exactly why she's mine. Because I am her husband. At kung ayaw mong mabulok ang karir mo,
o mawala ang lahat ng meron ka. Lumayo ka sa kanya. Julian, tama na! Sigaw ni Isabel at pilit na inaawat ang asawa. Nang makalis si Marco na punong-puno ng takot at hiya, hinarap ni Isabel si Julian. Wala na ang takot niya at napalitan na to ng galit. Ano bang problema mo? Pinahiya mo ako. Pinahiya mo siya. Sigaw ni Isabel sa gitna ng shop. Pinahiya? Isabel, pinoprotektahan ko lang ang sakin. Sigaw din ni Julian. Itong unang pagkakataon na tinaasan niya ng boses si Isabel. Hindi ako sa iyo at hindi ako gamit na itatago mo sa cabinet dahil natatakot ka makuha ng iba. Biglang nanahimik si Julian. Lumapit siya kay Isabel hanggang sa maipit ang babae sa pagitan niya at ng pader ng shop. Hinawakan niya magkabilang balikat ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa selos at sakit. You don't understand, Isabel. Bulong ni Julian. Ang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya kanina. Nakita ko ang ngiti na 3 taon kong hindi nakita sa mga labi mo para sa akin. Nababaliw ako sa isiping baka mas gusto mo siyang kasama kaysa sa akin. Julian, I can't lose you, Isabel. Hindi. Isinubsob ni Julian ang kanyang mukha sa balikat ni Isabel. I don't care if I have to lock you in this house forever. I don't care if the whole world hates me. Basta sa akin ka lang. Aakin ka lang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang isang mainit na likido sa kanyang balikat. Umiiyak ba si Julian? Ang matigas at malamig na CEO ay umiiyak sa harap niya dahil lang sa selos. Ngunit ang emosyong iyon ay agad na napalitan ng kilabot nang bumulong ulit si Julian bago siya binitawan. Nakaset na ang flight natin bukas. Pupunta tayo sa rest house sa Tagaytay. Doon muna tayo. Walang Marco. Walang trabaho. Kahit 2 lang. Paano ang shop ko, ang mga empleyado ko? I already closed it for a month, Isabel. Binayaran ko na sila. Casual na sabi ni Julian habang naglalakad palabas. Mag-impake ka na. Ayaw kong may ibang tumitingin sa iyo bukod sa akin. Naiwan si Isabel sa gitna ng kanyang shop na puno ng mga bulaklak. Pero pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang disyerto. Ang pagmamahal ni Julian ay isang bagyo. Maganda sa malayo, pero nakakawasak kapag tinamaan ka na. Ang biyahe patungong Tagaytay ay binalot na nakakabinging katahimikan. Nakatingin lang si Isabel sa bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga puno habang unti-unting lumalamig ang simoy ng hangin. Sa tabi niya, si Julian ay seryosong nagmamaneho. Hindi ang driver kundi siya mismo. Gusto niya ay siya lang ang kasama ni Isabel. Walang ibang tao at walang ibang istorbo. Ang rest house sa mga Valderrama ay nakatayo sa isang liblib na bahagi ng bundok, malayo sa mga turista. Napapalibutan to ng matatayag na pader at pine trees. Pagpasok nila, agad na isinara ni Julian ang gate gamit ang isang remote. Welcome home, Isabel, sabi ni Julian. Ang salitang home ay nagbigay ng kaba kay Isabel. Alam niyang sa mga susunod na araw, ang mundong ito ay iikot lamang sa kanilang dalawa. Pagpasok sa loob, namangha si Isabel. Puno ng sariwang bulaklak ang sala. Mga paborito niya. May nakahandang hapunan sa balkonahin na tanaw ang bulikang taal. Sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, kinuha ni Julian ang kanyang bag. Julian, anong ginagawa mo? Walang imik na kinuha ni Julian ang kanyang bagong smartphone mula sa bag at inilagay ito sa loob ng isang vault sa gilid ng pader. Dito muna tayo, Isabel. Walang telepono, walang social media, walang Marco. Just you and me. You're isolating me, Julian. Hindi to normal.
Sigaw ni Isabel. Lumapit si Julian at ang kanyang mga matay tila naglalagablab sa gitna ng madilim na silid. Hindi nga normal, Isabel. Dahil ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi rin normal. I spent 3 years ignoring you. Trying to convince myself I didn't need you. But when I almost lost you, when I saw you with that man, I realized I'd rather have you hate me inside this house than love someone else outside. Hindi na nakapagpigil si Isabel at sinampal niya si Julian ng malakas. Ang tunog ng palad niya sa pisngi nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Hindi mo ako pag-aari. Bakit mo ba ginagawa to? Is it because of the accident? Is it because of Monica? Sa pagbanggit ng pangalan ni Monica, biglang hinuli ni Julian na magkabilang pulso ni Isabel at isinandal siya sa pader. Ang kanyang paghingay mabigat. Do you want to know why? Fine. Monica was a mistake. A lie. A lie told myself, pero ikaw ang katotohanan ng kinatatakutan ko. Kinatatakutan ko dahil kaya mo kong sirain sa isang kumpas lang ng kamay mo. Then let me go. Never. Bulong ni Julian. Unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha sa leeg ni Isabel. I will make you love me again, Isabel. Kahit kailangan kong ligawan ka araw-araw sa loob ng kwartong to. Kahit kailangan kong ibigay sa iyo ang lahat ng bituin sa langit. Hindi nabibili ng yaman ng puso, Julian. Nangihinang sabi ni Isabel, ngunit traidor ang kanyang katawan. Ang init na nagkagaling kay Julian ay nagpapakaba at nagpapaalab sa kanyang damdamin ng sabay. Dinala ni Julian si Isabel sa master bedroom. Dito, ang tensyon ay nauwi sa isang mas malalim at mas emosyonal na tagpo. Hindi tutulad ng dati na malamig ang turingan nila. Ngayon, ang bawat haplo si Julian ay puno ng gutom at pagsusumamo. Look at me, Isabel. Utos si Julian habang marang hinahalikan ang kanyang mga balikat. Look at the man who is obsessed with you. The man who can't breathe when you are not around. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Isabel ang lalaking matagal na niyang minahal. Ang Julian na nakatago sa likod ng yelo at bakal. Sa ilalim ng malamig na gabi ng Tagaytay, sa loob ng silid na iyon, tila natunaw ang lahat ng galit ni Isabel. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa takot o dahil sa matagalan niyang pangungulila sa atensyon ng asawa. Isinuko ni Isabel ang kanyang sarili. Ang gabing iyon ay naging simulahan ng kanilang pagiging tunay na mag-asawa. Bawat halik ni Julian, tila humihingi ng tawad sa 3 taong pangungulila. Sa bawat yakap nito ay tila nanunumpa na hindi na siya bibitawan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsasalo, isang hinala ang pumasok sa isip ni Isabel. Habang mahimbing na natutulog si Julian pagkatapos ng kanilang mainit na gabi, napansin ni Isabel ang isang peklat sa likod ni Julian. Isang peklat na tila galing sa isang malalang operasyon. Ano ba talaga nangyari sa aksidente mo, Julian? Tanong ni Isabel sa sarili. At bakit tila mas takot ka pang mawala ako kaysa mamatay ka? Hindi alam ni Isabel sa labas ng mansyon. May isang itim na sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, si Monica ay may kausap sa telepono. Nandun na sila sa Tagaytay. Sabi ni Monica, siguraduhin niyo na walang makakalabas. Oras na para bawiin ang dapat ay sa akin. At para tapusin ang laro ni Julian. Nagising si Isabel na masakit ang katawan ngunit may kakaibang init sa kanyang puso. Sa tabi niya, wala na si Julian, pero ramdam pa rin niya ang bakas ng presensya nito na kumasot ng kumot. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay sumisilip sa siwang na makapal na kortina. Tila nag-aanyayang bumangon siya at harapin ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay tila may binubulong na panganib. Habang naghahanap ng damit sa walk-in closet,
Napansin ni Isabel ang isang maliit na briefcase na bahagyang nakabukas sa ilalim ng mesa ni Julian. Alam ni Isabel na masama ang makikisosyoso. Pero ang kanyang kutob ay mas malakas kesa sa kanyang konsensya. Binuksan niya ang briefcase at doon bumungad sa kanya ang mga dokumentong hindi niya inaasahan. Sa loob ng folder, mga medical records. Binasa ni Isabel ang mga terminong medical. Internal hemorrhaging, fractured ribs, coma. Ang petsa ay nung nakaraang buwan lang. Doon niya napatunayan na totoo ang balitang naaksidente si Julian at hindi lang ito basta galos. Halos mamatay ang kanyang asawa. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang kalakip ng police report. Ang preno ng sasakyan ni Julian ay sadyang pinutol. Hindi yun aksidente. Yun ay isang assassination attempt. Anong ginagawa mo, Isabel? Halos malaglag ang puso ni Isabel nang marinig ang malamig na boses si Julian mula sa pinto. Nakatayo ito roon at basa pa ang buhok mula sa pagliligo. At may hawak na tray ng almusal. Pero ang kanyang mga mata ay walang mababakas na lambing at puno ito ng pagbabanta. Julian, ano to? Pinagtangka sa buhay mo? Nanginginig na tanong ni Isabel habang iwinawagayway ang report. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan magpanggap ka na parang walang nangyari? Ibinaba ni Julian ang tray sa kama nang walang imik. Lumapit siya kay Isabel at marasa kinuha ang folder. Dahil ayaw kong matakot ka. Dahil kapag nalaman mo ang totoo, alam kong lalayo ka sa akin para iligtas ang sarili mo. At anong totoo, Julian? Na kaya ka naging ganito ka posisibo dahil natatakot ka na ikaw ang susunod? O dahil natatakot ka na akong unahin nila? Humakbang si Julian palapit hanggang sa maipit si Isabel sa pagitan niya at ng closet. Both. Nung nasa bingit ako ng kamatayan, Isabel, hindi ang kumpanya ang naisip ko. Hindi ang yaman ko. Ikaw. Naisip ko na kung mamamatay ako. May iwan ka mag-isa at walang protection mula sa mga taong gustong kumuha ng lahat ng sa atin. Sino sila, Julian? Sino ang gustong pumatay sa'yo? Umiiyak na tanong ni Isabel. Huminga na malalim si Julian. Ang ama mo. Isabel, ang sarili mong ama. Tila tumigil ang mundo ni Isabel. Hindi magagawa ni Papa yun. Pinakasal niya ako sa'yo para sa negosyo. Yun ang akala mo. Mapait na sabi ni Julian. Pinakasal ka niya sa akin para magkaroon siya ng insider sa kumpanya ko. Pero na makita niyang hindi kita ginagamit at hindi mo ako binibigyan ng impormasyon, naisip niyang mas mapapabilis sa pagbagsak ko kung wala na ang ako sa mundo. Si Monica. Siya ang kasabwat ni Don Roberto. Siya ang nagbigay ng access sa mekaniko para galawin ang sasakyan ko. Napaupo si Isabel sa sahig. Ang 2 taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang ama at ang babaeng akala niya mahal ng kanyang asawa ay nagtutulungan para pumatay. Kaya ba tayo nandito? Tanong ni Isabel. Para itago ako sa kanila. Lumingon si Julian sa labas ng bintana kung saan makikita ang makapal na hamog. Nandito tayo dahil ito lang ang lugar na kontrolado ko. Dito wala makakalapit sa iyo. I'm obsessed with your safety, Isabel. Because you are the only clean thing left in my dirty world. Maya-maya, tumunog ang intercom sa gate at nagkatinginan na mag-asawa at walang inaasang bisita si Julian. Tinignan ni Julian ang monitor ng security camera. Isang pamilyar na sasakyan ang nasa labas. Ang sasakyan ng ama ni Isabel. Nahanap nila tayo. Bulong ni Julian. Kinuha niya ang isang baril mula sa drawer ng kanyang mesa. Isang bagay na lalong nagpakaba kay Isabel. Manatili ka lang dito sa kwarto at huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Julian, wag mo sasaktan si Papa. Humarap si Julian sa kanya bago lumabas ang pinto. Hindi ko ipapangako yan, Isabel.
Dahil sino mang nagtangkang saktan ka o ilayo ka sa akin, kailangan dumaan muna sa bangkay ko. Narinig ni Isabel ang paglock ng pinto mula sa labas. Muli, siya ay naging bilanggo. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung sino ang tunay na kalaban. Ang asawang obsessed sa kanya o ang pamilyang nagluwal sa kanya. Habang nakikinig sa sigawan sa ibaba, napansin ni Isabel ang kanyang bagong phone sa loob ng vault. May isang notification na lumabas. Isang video message mula sa isang unknown number. Nanginginig na pinindot ni Isabel ang play. Ang video nagpapakita kay Julian at Monica sa isang bar. Isang gabi bago ang aksidente. Pero ang usapan nila ay hindi tungkol sa pag-ibig. Kapag nakuha ko na ang loob ni Isabel, hindi na niya maiisip na balikan ang tatay niya. At kapag nakuha ko na ang share niya sa kumpanya, Monica, pwede mo nang ituloy ang plano mo. Sabi ng boses si Julian sa video. Nabitawan ni Isabel ang phone. Sino nagsasabi ng totoo at sinong tunay na biktima sa larong ito ng pag-ibig at paghihiganti? Ang bawat putok ng baril sa labas ng mansyon ay tila kidlat na tumatama sa dibdib ni Isabel. Nakakulong siya sa loob ng master bedroom. Yakap ang sariling mga tuhod habang nakatingin sa cellphone na naglalaman ng video ni Julian at Monica. At kapag nakuha ko ng share niya sa kumpanya, Monica, pwede mo nang ituloy ang plano mo. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang init na mga haplo si Julian. Kagabi, ang mga luhang nakita niya sa mga mata nito. Lahat ba iyon ay bahagi lamang ng isang mas malaking palabas? Isang obsession na hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang kayamanan. Narinig ni Isabel ang pagkalabog ng pinto sa ibaba. Kasunod, ang boses ng kanyang ama, si Don Roberto. Julian, ilabas mo ang anak ko. Alam mo, ginagamit mo lang siya para protektahan ang sarili mo. Sigaw ng matanda. Hindi na nakatiis si Isabel. Ginamit niya ang isang mabigat na lamp sa gilid ng kama para basagin ang salamin ng pinto ng veranda. Kahit sugatan ng kamay, mabilis siyang lumabas at dumaan sa gilid ng mansyon. Bumaba sa mga baging at sa pasimano hanggang sa makatapak siya sa damuhan. Doon nakita niya ang eksena. Nakatayo si Julian sa gitna ng garden. May hawak na baril habang nagpapalibutan siya ng mga armadong tauhan ng kanyang ama. Sa gilid din nakatayo si Monica, suot ang isang mapanuyang ngiti. Isabel! Sigaw ni Julian na makita siya. Bahagyang lumingon si Julian at iyon ang pagkakataong hinintay ng isa sa mga tauhan ni Don Roberto. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala sa balikat ni Julian. Napalahod ng bilyonaryo pero bago pa man siya tuloy ang matumba, nagawa niyang paputukan ang lalaking bumaril sa kanya. Julian! Takbo ni Isabel patungo sa asawa at pinalubala ang panganib. Niyakap niya si Julian nang dumadaloy na ang dugo sa mamahaling suot na damit. Bakit ka lumabas? Sabi ko, huwag kang lalabas. Hirap na sabi ni Julian. Pero ang kamay niya mahigpit pa rin nakahawak sa braso ni Isabel. Tila ba kahit mamatay na siya ay hindi niya to bibitawan. Lumapit si Don Roberto. Ang mukha ay puno ng puot. Bitawan mo siya, Isabel. Halika rito. Ginamit ka lang ng lalaking yan. Pinakasalan ka niya para hindi ko makuha ang mga lupain na nakapangalan sa'yo. At ikaw, Papa? Sigaw ni Isabel habang umiiyak. Ipinakasal mo ako sa kanya para ipapatay siya? Para makuha ang kumpanya niya? Wala ba akong halaga sa inyong dalawa kundi pera? Tumawa ng mapait si Monica. Isabel, dear, you're so naive. Si Julian na nag-utos sa isasabotahe ang sarili niyang preno para magmukhang biktima at makuha ang simpatya mo. He's a master manipulator. Napatingin si Isabel kay Julian. Julian, totoo ba? Tumingin si Julian sa kanya.
Ang kanyang mga matay naniningkit sa sakit ng bala. Pero may katotohanan doon na hindi niya kayang itago. Ang video, ang preno, yun ang plano ko noong una. Isabel, nung wala pa akong pakialam sa'yo. Pero nung nasa hospital ako, nung akala ko'y huling hininga ko na, ang tanging pinagsisihan ko ay hindi kita minahal ng tama. You're lying! Sigaw ni Don Roberto. Barilin niyo na yan! Bago pa man makapindot ng gatilyo ang mga tauhan, isang malakas na tunog ng sirene ng pulis ang narinig mula sa ibaba ng bundok. Pinadala pala ni Julian ang lokasyon nila sa mga otoridad bago pa man sila dumating sa Tagaytay. Takbo, Isabel, sa sasakyan! Sigaw ni Julian kahit sugatan. Hinila niya si Isabel patungo sa SUV na nakaparada malapit sa bangin. Pabilis sa pinaharurot ni Julian ang sasakyan habang pinapaulanan sila ng bala ng mga tauhan ng kanyang ama. Sa gitna ng habulan sa madilim at madula sa kalsada ng Tagaytay, nawala ng kontrol ang sasakyan dahil sa basang kalsada at sa pangihina ni Julian. Julian, ang preno! Sigaw ni Isabel. I love you, Isabel. Remember that. Bulong ni Julian bago niya hinarap ang manibela para protektahan ang panig ni Isabel sa posibleng pagtama. Ang sasakyan ay bumulusok pababa sa isang mababaw na bangin. Ang huling narinig ni Isabel ay ang pagbagsak ng salamin at ang malakas sa pagkabog ng kanyang ulo bago ang lahat ay naging madilim. Nagising si Isabel sa amoy ng gamot. Puti ang kisame, ospital. Pagligo niya ay nakita niya si Julia na nakahiga sa kabilang kama. Puno ng benda ang katawan at may mga aparatong nakakabit dito. Isang nurse ang pumasok. Gising na po pala kayo, Mrs. Valderrama. Ligtas na po kayo ng asawa niyo po. Siya ang sumalon ng pinakamalakas sa impact para hindi kayo mapinsala. Maya-maya, pumasok ang isang abogado. Ang kanyang matalik na kaibigan. Inablot nito ang isang envelope. Isabel, iniwan ito ni Julian sa akin bago kayo pumunta ng Tagaytay. Sabi niya kung sakaling may mangyari sa kanya, ibigay ko ito sa'yo. Binuksan ni Isabel ang envelope at hindi siya sa kumpanya. Iyon ay mga dokumento ng pagsasali ng lahat ng kayamanan ni Julian sa pangalan ni Isabel. Walang kondisyon, walang kapalit, at kasama nito ang isang sulat. If you want to live, you can go. You are free, Isabel. I gave you everything so you'll never have to depend on your father or anyone else again. But please know, my obsession wasn't because of the money. It was because I was a dead man walking until you smiled at me. Napahagulhol si Isabel habang hawak ang kamay ng walang malay na si Julian. Ang lalaki inakala niya na nagkukulong sa kanya ang lalaki na nagbibigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Mula sa kanyang ama at mula sa kanyang nakaraan. Ngunit ang tanong, magigising pa ba si Julian para masilayan ang pag-ibig na ngayon lang naintindihan ni Isabel? 3 araw nang walang malay si Julian. Ang tanging nagpapanatili sa katinoan ni Isabel ay ang mahinang tunog ng heart monitor sa loob ng ICU. Ngunit sa labas ng kwartong iyon, ang mundo ni Isabel ay gumuho na. Ang kanyang ama ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon, habang si Monica ay tila naglaho na parang bula matapos ang engkwentro sa Tagaytay. Habang nakaupo si Isabel sa tabi ni Julian, pumasok ang kanyang abogado na si Atty. Santos. Ang mukha nito'y bakas ng matinding pag-aalala. Isabel, kailangan mo pirmahan ang mga dokumentong to para maprotektahan ang mga assets si Julian. Monica is filing a claim. Seryosong sabi ng abogado. Claim? Sa anong basihan? Gulat na tanong ni Isabel. May dala siyang dokumento na nagsasabing may anak sila ni Julian. Isang 5 taong gulang na bata. Sagot ni Atty. Santos. Tila sinampal si Isabel ang katotohanan. 5 taon? Ibig sabihin bago pa sila ikasal ni Julian, may connection na ang dalawa na hindi niya alam. Ngunit sa halip na maiyak,
Isang malamig na galit ang nanood sa dibdib ni Isabel. Naalala niya ang sulat ni Julian. Ang pagsuko nito ng lahat ng yaman sa kanya. Hindi niya makukuha ang kahit isang sentimo, attorney. Maring sabi ni Isabel. Dahil ako ang legal na asawa. At oras na para tapusin ang larong to. Hindi na hinintay ni Isabel na si Monica ang lumapit sa kanya. Gamit ang mga tauhan ni Julian na ngayon inasa kanya na sumusunod, nahanap niya si Monica sa isang tagong condo unit. Pagpasok ni Isabel, bumungad sa kanya si Monica na kampanting umiinom ng wine. Oh, the grieving widow is here. Oops, hindi pa pala widow. Malapit na ba siyang mamatay? Hindi sumagot si Isabel. Lumapit siya at malakas na sinampal sa mesa ang mga dokumentong galing sa ospital. The DNA results, Monica. I had Julian's blood compared to the records of the child you're claiming as his. Nawala ang ngiti ni Monica. What? The child isn't Julian's. He's my father's child, isn't he? Malamig na sabi ni Isabel. Itong malaking twist. Si Monica ay hindi lang basta dating kasintahan ni Julian. Siya ay lihim na kabit ng ama ni Isabel, si Don Roberto. Ginamit siya ni Don Roberto para lasunin ang isipan ni Julian at sirain ang relasyon ng mag-asawa. Ang bata ay bunga ng pagkakasala ni Monica at ng ama ni Isabel. Isang paraan para magkaroon si Don Roberto ng tagapagmana sa yaman ng mga Valderrama sa pamamagitan ng panlilinlang. You bitch! Nanginginig na sabi ni Monica. No, Monica. I'm just a wife protecting her home. Sagot ni Isabel. Umalis ka na bago ko pa tawagan ng mga pulis at huwag mong susubukan lumapit ulit sa asawa ko. O sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng susunod mong birthday kasama si Papa. Sa kabila ng pagkaka-hospital ni Julian, hindi pa rin sumusuko si Don Roberto. Habang pabalik si Isabel sa ospital, hinarang ang kanyang sasakyan ng mga tauhan ng kanyang ama. Dinala siya sa isang abandonadong warehouse kung saan nagtatago ang kanyang ama para takasan ng warrant of arrest. Anak, ibigay mo sa akin ang mga pirmadong dokumento ni Julian. Utos si Don Roberto. Mukha na tong desperado at haggard. Kailangan ko ng pera para makalabas ang bansa. Ibinenta mo na ang mga sarili mong ama para sa lalaking yon. Pinanganganak mo ako, Papa. Pero si Julian ang nagbigay sa akin ng buhay. Matapang naman ang sagot ni Isabel. Hindi ko ibibigay ang pinaghirapan ni Julian sa isang taong nagtangkang pumatay sa kanya. Sasabunutan na sana ni Don Roberto si Isabel nang biglang bumukas ang pinto ng warehouse. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Kasunod ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa wheelchair. Maputla, pero ang mga matay puno na ng bagsik. Si Julian. Bitawan mo ang asawa ko, Roberto. Boses si Julian na kahit mahina ay puno ng otoridad. Julian, gising ka na! Sigaw ni Isabel at pilit na kumakawala sa hawak ng tauhan ng kanyang ama. Nang mabilis sa mga pangyayari, nasa kote ng mga pulis si Don Roberto at ang mga tauhan nito. Sa gitna ng gulo, nagawa ni Julian na tumayo mula sa wheelchair para saluhin si Isabel sa tumatakbo patungo sa kanya. Sabi ko sa iyo, walang makakakuha sa iyo sa akin. Bulong ni Julian habang mahigpit na nakayakap kay Isabel. Kahit dumudugo ulit ang kanyang benda sa balikat dahil sa pagpilit na makabangon, wala siyang pakialam. Bakit ka bumangon? Delikado ang lagay mo. Pagalit naman na iyak ni Isabel. Ngumiti si Julian, isang ngiting puno ng pag-ibig at bahagyang obsession na hindi na kailanman mawawala. I heard you fighting for me, Isabel. Naririnig kita sa panaginip ko. Hindi ako pwedeng manatiling nakahiga lang habang ang reyna ko nakikipaggera para sa akin. Sa ilalim ng madilim na bodega, muling naramdaman ni Isabel ang init ni Julian. Ang obsession nito hindi na nakakatakot. Ito na ang kanyang kalungan. Ang yelong namamagitan sa kanila noon ay tuloy ng natunaw ng apoy ng kanilang paghihiganti at pagmamahalan. Ngunit habang dinadala si Don Roberto palabas, sumigaw ito ng isang babala.
Hindi pa tapos ito, Julian. May isang bagay ka pang hindi sinasabi sa kanya tungkol sa tunay na dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Naramdaman ni Isabel ang paninigas ng katawan ni Julian. May isa pang lihim. Bumalik ang mag-asawa sa mansyon ngunit hindi na bilang mga estranghero. Sugatan si Julian at si Isabel naman ay pagod ng espiritu. Pero mas matibay ang kanilang ugnayan. Gayunpaman, ang huling hirit ni Don Roberto sa bodega ay tila isang lason. Nadada kumakalat sa isipan ni Isabel. Ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Gabi na at sa loob ng kanilang silid. Dahan-dahang nalilinis ni Isabel ang mga sugat ni Julian. Ang katahimikan ay mabigat at tanging ang tunog lang ng kuliglig sa labas ang naririnig. Julian, panimula ni Isabel. Anong ibig sabihin ni Papa? Alam nating lahat na namatay ang mga magulang mo sa isang plane crash. 10 taon na nakakaraan. Huminto si Julian sa paghinga at tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa isang masakit na alaala. Hindi yun isang aksidente, Isabel. Iniisabotahe. At ang ama mo ang nagpondo sa operasyong iyon para makuha ang shares ng pamilya ko sa South Project. Nabitawan ni Isabel ang bulak na may alkohol. Kaya mo ba ako pinakasalan para maghiganti? Humarap si Julian sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Isabel lang napakahigpit. Ang kanyang pamilyar na paraan ng pagpapakita na hindi niya kayang hahayaang makawala ang asawa. Noong una, oo. Pag-amin ni Julian. Nang boses ay puno ng pait. Plano kong gamitin ka. Gusto ko makita ang ama mo na nagmamakaawa habang winawasa ko ang kaisa-isa niyang anak. Kaya ako naging malamig sa'yo. Natatakot ako na kapag naging mabait ako, makalimutan ko ang galit ko. Kaya ba nung nagbago ka? Nung naging obsessed ka sa akin, yun ba'y dahil sa guilt? Tanong ni Isabel, ang boses ay nanginginig. Hindi, Isabel. Nung naaksidente ako nung nakaraang buwan, doon ko na-realize ang galit ko sa ama mo ay walang kwenta. Kumpara sa takot ko na mawala ka. Pagsusumamo ni Julian, naisip ko, paano kung mamatay ako na hindi mo man lang nalaman na mahal kita? Na ang paghiganti ko'y naging pag-ibig na. Lumayo ng bahagya si Isabel. So, all this time you knew? Alam mong pinatay ni Papa ang mga magulang mo pero hinayaan mo akong maging asawa mo? I choose you over my revenge. Isabel, isn't that enough? Sigaw ni Julian. Pilit na tumatayo kahirap na hirap. Kaya kita kinukulong. Kaya kita binabantayan. Dahil alam ko kapag nalaman mo ang totoo, kamumuhian mo ang sarili mo. O kamumuhian mo ako dahil sa dugo ng pamilya natin na nasa mga kamay natin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bigla nakatanggap ng tawag si Julian mula sa kanyang head of security. Naka-loudspeaker to. Sir, si Don Roberto nakatakas siya sa custody habang dinadala sa ospital. At balita namin papunta siya sa mansyon ninyo sa Tagaytay. He's desperate, sir. He has nothing to lose. Nagkatingin na mag-asawa. Ang panganib ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito na ang huling yugto. Isabel, kailangan mo umalis dito. I'll handle this. Sabi ni Julian habang kinukuha ang kanyang baril. Hindi Julian. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Sagot ni Isabel. Kung kasalanan ng pamilya ko ang kinuha ko sa iyo, ako ang magbabayad. Pero gagawin natin to ng magkasama. Bumalik sila sa Tagaytay at sa mismong rest house kung saan nagsimula ang lahat ng tensyon. Doon nadat na nila si Don Roberto na may hawak na mitsa ng dinamita sa loob ng kanilang sala. Ang matanda ay tuloy na kang nabaliw sa desperasyon. Kung hindi magpupunta sa akin ang yaman ng mga Valderrama, wala makikinabang nito. Sigaw ni Don Roberto na ang mga matay nanlilisik. Papa, tama na. Isuko mo na yan. Iyak ni Isabel. Isabel, lumapit ka rito.
Iiwan natin ang lalaking to, utos ng ama. Ngunit sa halip na lumapit sa ama ay humakbang si Isabel sa harap ni Julian. Ginawa niyang pananangga ang sariling katawan. Kung papatayin mo siya, Papa, unahin mo na ako dahil asawa niya ako at hindi ko siya iiwan. Nagulat si Don Roberto. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Isang determinasyon na mas malakas kaysa sa kahit anong takot. Bago pa man makakilo si Don Roberto, mabilis sa kumilo si Julian. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nagawa niyang itulak si Isabel sa ligtas na lugar at sunggaban ng kanyang ama. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ang katawan ni Don Roberto. Hindi ito patay pero tinamaan ito sa binti. Sapat na para mawala ang hawak nito sa mitsa. Mabilis na pumasok ang mga pulis at tulyan ng nadakipang matanda. Habang inilalabas ang kanyang ama, lumingon si Isabel kay Julian. Nakaupo ang asawa niya sa sahig. Pagod na tumihingal. Lumapit si Isabel at niyakap ito ng mahigpit. Tapos na, Julian. Tapos na ang paghiganti. Tapos na ang mga lihim. Bulong ni Isabel. Tinignan siya ni Julian. Ang mga mata ay puno ng pagsuyo. I'm sorry for being obsessed, Isabel. I'm sorry for being a monster. No. Ngiti ni Isabel habang hinahalikan ng noo ng asawa. You're my husband. At simula ngayon ang tanging obsession na papayagan ko ay ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ngunit habang nagpapahinga sila, may isang bagay na napansin si Isabel sa labas ng bintana. Isang puting sobre ang iniwan sa pintuan. Sa loob nito isang litrato. Ang litrato ni Monica na may nakasulat sa likod. See you in the next chapter. Ang panganib ay maaring pansamantalang natigil. Pero ang kanilang buhay ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang madugong gabi sa Tagaytay. Ang mansyon ng mga Valderrama na dati ay tila isang malamig na museo ng pait at lihim. Ngayon binabalot na ng init at buhay. Ang mga dating madidilim na kortina ay pinalitan ni Isabel ang mga kulay na sumasalamin sa pag-asa. Si Don Roberto ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Habang si Monica naman ay tuluyan ng naging mailap na anino. Isang banta na alam ni Julian na kailangan niyang bantayan. Ngunit hindi na niya hinahayaang sumira sa kaniyang katahimikan. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Julian sa isang bench. Pinapanood ang kanyang asawa na abala sa pag-aayos sa mga bagong tanim na rosas. Wala na ang wheelchair, wala na ang benda. Ngunit ang peklat sa kanyang balikat ay mananatiling paalala ng kaniyang muling pagsilang. Isabel, tama na yan. Pinapagod mong sarili mo. Tawag ni Julian. Ang kanyang boses ay wala na ang dating lamig at puno na ito ng lambing na tanging para sa asawa lang inilalaan. Tumayo si Isabel at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Suot ang isang matamis na ngiti. Julian, kailangan kong matapos ito bago ang party mamaya. Gusto ko perpekto ang lahat. Tumayo si Julian at lumapit sa kanya. Mula sa likod, niyakap niya ang bewang ni Isabel at isinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito. You are more than enough. Kahit walang bulaklak, ikaw lang ang kailangan ko. Natawa ng mahina si Isabel. Hindi ka pa rin nagbabago. Masyado ka pa rin obsessed sa akin. And I will always be, bulong ni Julian. Sabay harap kay Isabel para halikan ang kanyang ilong. Pero ngayon hindi na dahil sa takot na mawala ka, kundi dahil sa pasasalamat na pinili mo akong manatili. Sa gabing iyon, nagkaroon ng isang intimate dinner sa mansyon. Dinaluhan ito ng kanilang mga malalapit na kaibigan at mga tapat na tauhan ni Julian. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Julian para magbigay ng toast. I spent years living in the dark, driven by revenge and coldness. Panimula ni Julian habang nakatingin ng diretso kay Isabel. I thought I could control everything. Pero tinuro sa akin ng asawa ko na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at sa tapang na magmahal ulit. Tinaas si Julian ang kanyang baso. To my wife, Isabel, my legal wife, my life and my only obsession,
Naluha si Isabel sa mensahe ng asawa. Na makaupo na si Julian, hinawakan ni Isabel ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Julian, meron din akong gustong sabihin sa'yo. Bulong ni Isabel. Ano yun, mahal ko? Kinuha ni Isabel ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Julian. Nang buksan ito ng bilyonaryo, bumungad sa kanyang isang positive pregnancy test kit. Tila tumigil ang mundo ni Julian. Ang matigas na CEO, ang lalaking kinatatakutan sa business world ay muling naluha. Isabel, is this... Are we... Tumango si Isabel habang umiiyak sa tuwa. Yes, Julian. Magkakaroon na tayo ng bunga ng pagmamahala natin. Isang bagong simula na wala ng bahid ng nakaraan. Matapos ang party, nagpunta ang dalawa sa veranda. Malamig ang hangin pero komportable sila sa bisig ng isa't isa. Julian, paano si Monica? At ang mga banta niya? Tanong ni Isabel. Hinigpitan ni Julian ang yakap sa kanya. Hayaan mo siya, Isabel. My security team is everywhere and I have moved all our legal protections. Pero higit sa lahat, wala na siyang kapangyarihan sa atin. Dahil ang tanging armas niya ay nakaraan natin. At ang nakaraang iyon, tinapos na natin ngayong gabi. I love you, Julian. Kahit nung malamig ka pa sa akin, mahal na kita. Sabi ni Isabel. I love you more, Isabel. At pangako, simula ngayon, ang tanging obsession na gagawin ko ay ang siguraduhing bawat araw ay mararamdaman ninyo ng anak natin kung gaano kayo kahalaga sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at matagal na halik sa ilalim ng maliwanag na buwan. Wala na ang takot, wala na ang mga lihim at wala na ang pader na naghihiwalay sa kanilang mga puso. Ang cold husband ay tuluyan ng natunaw at ang kanyang lugar ay isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanyang misis. Sa huling pagkakataon, lumingon si Julian sa dilim ng hardin. Alam niyang may mga hamon pa sa hinaharap. Pero hanggat nasa tabi niya si Isabel, handa siyang harapin ang kahit anong bagyo. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig na dumaan sa apoy ang siyang pinakamakinang at pinakamatatag na ginto. Wakas.